Hindi dalawin ng antok si Liza. Nilalaro-laro niya ang mga palamuti sa silver bracelet sa kanyang kanang braso. Bago sila umuwi ni Mark, ay ibinigay nito ang bracelet bilang regalo sa kanilang first monthsary. Inilapat niya ang braso kung saan nakasuot ang bracelet sa tapat ng kanyang dibdib. Namimiss niya na si Mark. 2 araw na ito hindi pumapasok sa eskwelahan. Pumikit si Liza at sinikap na makatulog nang marinig ang ringtone ng kanyang cellphone. Napangiti siya kasabay ng pagpitlag ng kanyang puso nang makitang si Mark ang caller. "Hello babe, naaabala ko ba ang pagtulog mo?" Anito sa medyo paos na boses. "Hindi, actually hindi pa ako naidlip. Ikaw kasi, hindi ka mawala sa isip ko. Miss na kita," pag-amin ni Liza. "Me too babe." Wari niya ay nahihirapang sabi ni Marcus. "Gusto kitang makita ngayon na." "Malalim na ang gabi. Bukas na lang Mark." "Magpahinga ka na lang muna. Bukas na lang tayo magkita," sabi ni Liza. Narinig niyang huminga ng malalim si Mark. "I really want to see you." May himig na pakiusap na wika nito. "And I'm already here." Dagli nga pabangon si Liza at sumilip siya sa labas mula sa bintana. Nakita niya si Mark na nakatayo sa tapat ng kanilang gate habang nakalapat ang cellphone sa tainga nito at nakatingin sa bintana ng kanyang silid. Nagmamadaling bumaba siya. Binuksan ang gate at pinapasok ang kasintahan. "Ano ka ba? Bakit ka nagpunta rito? Baka mabinat ka niyan sa ginagawa mo." Mahinang sermon ni Liza. Nabantuan ng pag-alala ang tuwang nararamdaman niya sa pagdating ni Mark. Sa munting liwanag na nanggaling sa ilaw sa terrace ay napansin niyang nanlalalim ang mga mata nito. Tanda ng pagkakasakit nito. Sa tingin niya ay nabawasan din ng timbang ang binata. Webes ng umaga ay tumawag si Mark at nagsabing hindi masusundo si Liza dahil masama ang pakiramdam ng kasintahan. Bago magtanghalian ay siya naman ang tumawag dito. Nalaman niyang hindi pinayagan ng binata ng mama nito na pumasok dahil mataas ang lagnat. Nauwi sa trangkaso ang sakit ni Mark at tuluyan ang hindi pumasok hanggang kahapon. Nang makausap ni Liza ang binata kanina ay sinabi nitong maayos na pakiramdam at pwede na pumasok sa Lunes. "Hindi ko kayang maghintay ng bukas kaya pumarito na ako kahit gabi na. Nagbabaka sakaling gising ka pa." Mababa ka sa mukha at boses ni Mark ang pananabik kay Liza na katulad ng kanyang nararamdaman. Tuluyang napuno ang kasiyahan sa puso niya. Niyaya ni Liza si Mark sa loob ng bahay, subalit nakakaisang hakbang pa lang ay mabilis na siyang nahila ng binata sa mga bisig at niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ay bumaba ang mga labi nito sa kanyang mga labi at hinagka ng buong alab. Pagkatapos ng ilang minutong pagniniig ng mga labi ni Mark at Liza, ay nagawa rin nilang pumasok sa bahay. Sa sala ay payapa silang nakaupo sa sofa habang magkayakap. Hinayaan nilang nakapatay ang ilaw at natatanglawan lang ang liwanag na nagmumula sa terrace. Banayad na sinusuklay ng mga daliri ni Mark ang buhok ni Liza habang nakahilig ang nobya sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa tindi ng nararamdaman para sa kasintahan. Oo nga, sa simula pa lang attracted na siya sa dalaga. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong damdamin sa kahit na sinong babae. Ginawa niya ang mga bagay na hindi kailanman ginawa para sa kanyang mga ex-girlfriend. At kahit kailan ay hindi pa nangyaring nagpigil siya ng husto para angkinin ng isang babae. Ngayon lang, at tanging kay Liza lang. Dati-rati, bago matapos ang isang linggo ay nagagawa ng makatalik ni Mark ang kanyang karelasyon. Subalit pagdating kay Liza, umabot ng 1 buwan bago niya ito nahalikan. Siguro pwede silang lumagpas doon kung gugustuhin niya. Alam ni Mark na papayag ang dalaga pero siya mismo ay nagpipigil sa sarili. Ganon niya iniingatan ng kanyang kasintahan. She was so young and innocent. Sana'y kaya niya itong ingatan hanggang sa araw na kailangan na nilang maghiwalay. Subalit bakit tila bumibigat ang dibdib ni Mark tuwing maiisip na maghihiwalay na sila? And God, 3 days pa lang niyang hindi nakikita si Liza ay hindi na siya mapakali. Kahit medyo nanghihina pa ay sumugod na siya sa boarding house ng dalaga. Humihiling na sana ay makita at makasama niya ito kahit sandali lang. Until now, Mark didn't know he had superhuman strength to control himself from pushing her there on the sofa and take her until they were both senseless.
Nasasamyo niya ang mabangong buhok ni Liza na malapit na magpawala sa kanyang sarili. He should do something before his desire took over him. Babe, you smell so good. You smell like... Sinadya ni Mark ibitin ang sinasabi para humanap ng tamang description para kay Liza. Marahang kumawala si Liza mula sa yakap ni Mark at nakangiting tumingin sa kanya. Nakalitaw ang biloy ng dalaga sa kanang pisngi na lalong nagpatingkad sa kagandahan nito. I smell like what? Kinuha ni Mark ang ilang hibla ng buhok ni Liza at hinagkan iyon. You smell like a baby, babe. Humagikik si Liza, a childish giggle that made his heart beat faster. Baby powder kasi ang ginagamit ko. Tumatawa pa rin sabi ng dalaga. Mark, bakit mo nagustuhan? Napaisip si Mark. Bakit nga ba? Basta ang alam niya, may kung ano siyang nararamdaman nung una mo nang makita niya si Liza. She was so beautiful and at the same time, so cute with her dimple. Well, maybe because of your dimple? Liza pouted, which he always found very attractive. Parang lagi nagaan niya niyang maghakkan ang mapupulang labi nito, and he knew how sweet those lips were that he had a hard time controlling himself not to killing them. Nakakainis ka. Mabuti pa kwentuhan mo na lang ako tungkol sa kabataan mo. Boring ang kabataan ko. Baka antokin ka lang. Ikaw na lang ang magkwento. Mas boring ang kabataan ko. Palagi lang ako nasa loob ng bahay. Kaya sige na, ikaw na lang mag-storytelling. Sige na nga, ang kulit mo eh. Madaling araw na nang lisanin ni Mark ang boarding house ni Liza. Nalibang sila sa pagkakwentuhan. Masayang kausap ang dalaga. Attentive itong nakikinig, kaya naman ginanahan siya magkwento. He loved to hear as she softly laughed at his embarrassing experiences. He couldn't help falling for her even more. Dad, may gusto ka bang sabihin sa akin? Kanina ko pa kasing napapansin na panay ang sulyap mo na para bang may sasabihin ka. Ano ba yun ha? Tanong ni Liza kay Mildred. Linggo noon at pareho sila nagre-review para sa simula ng kanilang midterm break. Ibinaba ni Mildred ang hawak na libro at seryosong humarap kay Liza. Liz, napapansin ko kasi na madalas ka nang ginagabi sa pag-uwi kasama si Mark. Nag-aalala kasi ako baka kung anong mangyari sa'yo pag sama ka ng sama mo sa kanya. Kinakabahan akong baka mabuntis ka. Huwag mong ipagkakailang may namamagitan sa inyo ng boyfriend mo. Mahinang ako sanang kanyang kaibigan. Kinagat ni Liza ang ibabang labi. Hindi niya magawang kontrahin ang kaibigan sa sinabi nito. Hindi ka niya pananagutan, alam mo yan. And who knows kung hanggang kailan tatagal ang relasyon nyo. Remember, in less than 3 months, gagraduate na siya. We always use protection every time we make love. Guilty na sabi ni Liza. Mula nung unay may namamagitan na sa kanila ni Mark. That was month ago. Ay isang beses pa lang naulit ang kanilang pagniig. And on both occasions, they had used protection. Mark was very careful at alam niyang hindi na rin magtatagal ang kanilang relasyon. Naalala pa ni Liza ang sinabi mismo ni Mark nang isama siya sa asyenda ng mga ito sa Tarlac noong nakaraang buwan. Natatandaan mo ba yung itinanong mo sa akin noon nung nasa rooftop tayo? Nangako akong sasagutin kita at pagpunta natin dito. Ngayon na iyon, Liza. Napabuntong hininga ang binata at tinanaw ang malawak na lunti ang palayan habang siya'y pigilang hiningang naghihintay sa sasabihin nito. Pagkatapos ng graduation, ay lilipad na ako papunta sa US para doon mag-aral. I don't think we can keep a long-distance relationship. Alam ko masasaktan ka, kaya hindi ko yun sinasabi sa'yo. Nung first month natin, I'm sorry. Kumawala ang mga hikbi ni Liza at naging sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha. Napakasakit. Sobrang sakit. Gusto niyang pakiusapan si Mark na huwag nang tumuloy pero hindi niya magawa. Tinanggap niya ang kondisyon nito sa pakikipagrelasyon kaya wala siyang karapatang pigilan nito at sumbatan. Tama si Mildred. Sa huli siyang talo sa bagay na pinasok. Desisyon mo yan, Liza. Ito na ang huling pagkakataong paalalahanan kita. Hindi pa ako nagmahal ng katulad ng sayo, kaya siguro nahihirapan akong umaunawain ka. Gayun man, kaibigan kita,
Kaya ko sinasabi sa'yo ang alam kong tama at dapat, na parehong malinaw sa atin. Wika ni Mildred sa mahinahong boses. Sorry Dred, kung napag-alala kita, alam kong hangad mo ang kabutihan ko. Pasensya ka na kung matigas ang ulo ko. Okay lang, basta mag-iingat ka na lang. Alam mo nang ibig kong sabihin. Anyway, tandaan mo nandito lang ako palagi para sa'yo. Huli na ang lahat dahil mahal na ni Liza si Mark at gagawin niyang lahat para maliliit na tsansang mananatili ang binata sa kanyang piling. Ang akala ni Liza ay makakasapat na sa kanya ang mga alaala ni Mark upang mapagtagumpayan ang darating na kalungkutan. Iyon ang nasa isip niya nang ibigay ang sarili nito sa unang pagkakataon. Isang Biyernes ng hapon noong nakaraang buwan ay nagtungo sila ni Mark sa asyenda ng mga ito sa Tarlac. Gabi na nang dumating sila roon. Ang mag-asawang katiwala sa villa ang kanilang naabutan. Masayang sinalubong sila ng mag-asawa. Halatang pagkagilo ni Nana Maring kay Mark. Natuwang-tuwang matanda nang makita ang dating dalaga. Kinabukasan, sakay na ng kabayo ay pinasyal si Liza ni Mark sa palayan kung saan nito sinabi ang balak na pagtatapos ng graduation. Tahimik silang umuwi pabalik sa villa. Nagtapos sa malungkot ang masayang pamamasyal ni Liza at Mark. Nang gabing iyon ay pinigil ni Liza ang sariling umiyak dahil tiyak na mamumugto ang kanyang mga mata at ayaw niya mag-isip ng kung ano pa man ang mga naroon. Ganon din ang ginawa niya ng mga sumunod na araw. Pinilit niyang magmasigla. Ipinakita ni Mark ang iba pang bahagi ng asyenda. Nasa ilog sila noon nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabuti na lang may malapit na log cabin doon. Pero basang-basa na sila bago makasilong. Kompleto sa simpleng kasangkapan ng loob ng cabin. Mayroon dong maliit na kwarto at papag na yari sa kawayan. Ipinasya nilang manatili muna roon habang nagpapatila ng ulan. At dahil basa ang kanilang mga damit, kinailangan nilang hubarin ang mga iyon upang hindi sila mapulmonya. Ito muna ang gamitin mo habang pinapatuyo ang mga damit natin, sabi ni Mark sabay abot kay Liza ang isang kumot mula sa aparador. Pagkatapos niyon ay lumabas na ng silidang binata upang bigyan siya ng privacy. Pagkalipas ng ilang minuto bumalik ito at kinuha ang kanyang mga damit para ilagay sa hanger. Walang suot na pang-itaas si Mark, basang short lamang ang suot nito. Siya naman ay nakabalot na ng kumot. Hindi niya maiwasang mailang sa kanilang hitsura. Ako na lang, kaya ko na to. Kinuha ni Liza ang hanger na hawak ni Mark at inilagay roon ang kanyang mga damit. Dito ka muna, hihintayin ko lang na kumulo ang tubig na isinalang ko. May nakita akong mga instant coffee na maipapainit natin sa sikmura. Paalam ni Mark bago lumabas patungo sa kusina. Hinintay ni Liza na bumalik si Mark habang pinag-iisipang mabuti ang ideyang pumasok sa kanyang isip. Hindi sigurado si Liza kung kaya niya iyong gawin, ngunit gusto niyang may maiwang magandang alaala sa kanyang binata. Kahit sa alaala man lang ay hindi ito mawala sa kanya. Pinag-isipan pa rin ni Liza ang balak gawin nang bumalik si Mark dala ang 2 tasa ng umuusok na kape. Ibinigay nito ang isa sa kanya. Dala ng kaba sa binabalak gawin ay kaagad niyang ininom ang kape. Huli na para ma-realize na mainit iyon. Napaso siya at napagbiglas ay lumigwak lang ang laman ng tasa sa kanyang dibdib. Agad siyang dinaluhan ni Mark. Dahil manipis lang ang kumot na nakatapi sa kanya ay tumagos ang init sa kanyang balat. Inalis niya ang tapi. Nahantad sa binata ang dibdib niya natatakpan lang ng bra. Kapwa sila natigilan. Tila may mahikang bumalot sa kanila. Natagpuan na lang ni Liza ang sarili na nakayakap kay Mark habang nasa ibabaw niya ito at pinaunalanan ng halik ang kanyang buong katawan. Sa labas ay patuloy ang malakas na buhos ng ulan. Kasabay ng malakas na daluyong ng kalikasan ang pag-alpas ng kanilang mga damdaming matagal nang naghintay mapakawalan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.